Breaking news, nakagigimbal na prediksyon ng isang manghuhula na si Jessie Flores ukol sa malagim na sasapitin ni Sir Gaben. Tila nagkatotoo? Umuugo ngayon sa social media ang usap-usapan matapos umanong magkatotoo ang mga binitawan na pahayag ng isang manghuhula tungkol sa kinakaharap na sitwasyon ng online personality na si Sir Gaben. Marami ang nababahala matapos lumabas ang mga ulat na nagpapahiwatig na si Sir Gaben ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang mental health crisis. Nadulot na ba ng malaking usap-usapan sa social media ang isang kamakailang post mula sa isang faith healer at manghuhula na si Jessie Flores kung saan tinalakay ang umano'y matagal nang binalaan ang tungkol sa kakaharapin na krisis ni Sir Gaben. Ayon sa naturang post, matagal na umanong nagbigay ng babala ang manghuhula hinggil sa balagim na sasapitin ni Sir Gaben lalo na sa aspeto ng kanyang mental health. Ang nasabing post ng manghuhula ay nakakuha ng malawak na atensyon mula sa mga netizens na merong may naniniwala at meron ding hindi. Sa ngayon, pansamantalang magpapahinga si Sir Gaben sa paggawa ng video upang tumutok sa kanyang physical at mental recovery. Hangad ng buong komunidad ng online creators ang kanyang muling pagbabalik ng mas malakas at may masiglang pangangatawan at kaisipan. Para sa mga susunod pang update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panuorin natin ang full video. Hello po. Ako po si Jessie Flores Witchcraft. Ako po yung faith healer na hinahanap ninyo na nakasense at nakabasa nitong malagim na nangyayari kay Sir Gaben ngayon. So, ito pong sinabi ko na to, nababala ko kay Sir Gaben. Actually, noong 2025 pa po ito. 2025 ko pa po sinabi. Last year ko pa po ito sinabi. So, sa mga fans po ni Sir Gaben na hindi naniwala sa akin at nilait-lait ako, okay lang po yun, naiintindihan ko po. Ngayon pa lang po ay pinapatawad ko na kayo. Pero this is not about me. This is not about you. This is about Sir Gaben's well-being. Ako po ay kung mamarapatin ninyo ay willing po akong tumulong at ipagdasal. Actually, nagawa naman po ko ng simpleng dasal ngayon lang para kay Sir Gaben, para kahit paano makatulog siya. Yung ginawa ko pong ritual kay Sir Gaben makatulog ng makatulog. Kaya kung magmumukha po siya mahina sa inyo, dahil din po, nasense ko rin po kasi yung mga gamot na ituturok sa kanya. Medyo sobrang dami na medication na nasense ko na ituturok at ipapainom sa kanya. Medyo may tama din po yung kidney ni Sir Gaben. Delikado po yan. At yung blood pressure po ni Sir Gaben kagaya po sa kanyang tatay. Alam naman po natin na ang magkakapatid niyan talagang naapektuhan sa pagkasawi ng kanilang ama. Yung pong naging sakit at dahilan kung bakit sumakabilang buhay ang tatay ni Sir Gaben, 50% po nun, yun po ang meron si Sir Gaben. Nung health yung health. But the other 50% na magkakos ng great failure kay Sir Gaben is yung mentalidad. Yung mental niya po. Ano man yung mga nagawa ni Sir Gaben, na mga past na kinall out ninyo, this is not an excuse. Okay? Kasi ito pong nangyayari kay Sir Gaben na to, this is not even the darkest timeline na nakita ko kay Sir Gaben. At wag na po sana tayong pumunta doon sa lugar na yon. Kaya ngayon pa lang, kaya noon pa lang binalaan ko na kayo na lahat ng sinasabi ko nagkatotoo at nagkakatotoo. Pero i-explain ko lang yung condition ni Sir Gaben because this guy itong si Sir Gaben, napakadaming in-inspired na to, napakaraming pinatawa.
So, yun nga, tulad na rin sinabi ko nakaraan, overpatig na nga din, tsaka, alam yun na, it's never easy naman. Lalo na kung that is how it's serious at the top. Okay po, ganyan kaseryoso yung sitwasyon pag nasa taas ka na. Okay? There's no going back when you gone that far. Pero si Sir Gavin po ay matalinong tao. Siya po ay edukadong tao. Siya po ay titulado. Siya po ay mayroong diskarte at mayroong pong diploma. Pero dapat din natin maintindihan na tao lang din yan. Kailangan niya po ng suporta ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal. Okay? So, hindi ko kliyente si Sir Gavin. Hindi ko siya kilala personally, pero if ever na may magko-contact sa kanila, kung maaari, dalhin sa akin yan. At kayang-kaya ko siyang ibalik. Ano bang magagawa ko bilang mawalang galang lang po, hindi lang po ako isang faith healer or fortune teller na nanguhula or nanggagamot ng spiritual. Hindi po, lahat po ginagamot ko. Kahit depression po, ginagamot ko. Kasi yung meron po Sir Gavin, high level na po ng depression yan. Yung paghinga-hinga niyang ganun, anxiety po yun. Pa-depression na po yun. Hindi nyo pa alam kung gaano kaseryoso yung sakit ni Sir Gavin ngayon. Ito yung tipo na darating siya sa stage ng self-infliction. Kaya kahit kanino yung psychiatrist patingin yan, delikado talaga Sir Gavin. Baka nga mapa-admit pa yan eh. Baka mag-undergo yan ng mahabang medication or program. Hindi pa pwede yun. Kasi syempre YouTuber yan. Sana yan na siya talaga ang kumarga. Although lahat naman ng kasama niya, may mentor niya. Pero nasanay niya siya sa stage na siya yung head of the table. It's never easy. And I am here and I am willing to help Sir Gavin. Ano bang kaya kong maibigay sa kanya? I can reflect na maibalik ko yung dating siya. Ako na yung kakarga nung depression niya. Ako na yung kakarga nung sakit niya. Kasi di ko naman siya kliyente. Kaya kailangan ko ng dasal ninyo. Na lahat tayo magkaisa. Lahat ng mga hindi naniniwala sa akin ng mga panahon na yon ngayon. Ayan ang nangyari kay Sir Gavin. And I'm not happy. I'm definitely not happy because this guy has been an inspiration. He made me smile. He made me laugh. Diba, lalo na ng pandemic. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat. So, bilang ganti, sa kasiyahan at kabutihan na ipinakita niya, it's time for us to give back. So, by all means, hindi po ibig sabihin ng mga pagkakamali na gawa niya diba? This is not about it. This is us. This is me na sisimpatize ko at kailangan ko siyang intindihin. Kasi kung ipaglalandakan natin na kayo yung tama, nagkamali siya, hindi na makakatulong sitwasyon nyo. Buhay na po ng tao ang pinag-uusapan natin dito. At diba? One life matters, especially to me. Faith healer ako Lalo pa yan, yung taong yun, yung dami na pasaya. Doon ko po siya tinitimbang, hindi sa isang pagkakamaling nagawa niya na sana wag na niyang ulitin. Na gagawa pa rin siya ng mga mistake, diba? Pero wag na siyang gagawa ng yung bang sin. Pero wag na natin pag-usapan yun. Kung mamarapati ninyo ay dalhin nyo sa akin yan. Pero syempre, I just wanna help. I wanna help him. Kailangan niya ng spiritual. Kasi bakit ini-insist kong akong tumulong? Kasi ako nakakita Kaya po ini-insist ko dahil ako ang nakakita. Wala naman pong ibang nakakita niyan. Sabihin natin mayroong mas sikat sa akin. Sabihin natin mayroong pang mas magaling sa akin. Doesn't matter. What matters is ako ang nakakita. Ako ang makakasolusyon. Only I saw the future. I saw the ugly dark future ahead of him. And if I don't prevent this now, a lot of worse will happen. A lot of worse things could happen
And it will happen. So, kahit ma-acknowledge lang ako sa comments or mga followers ninyo, please feed me with your energy, feed me with your prayers. And I will heal Sir Gavin. I will bring back the old Sir Gavin, full of ideas. Na siya para ma-advisean ko rin siya. Yung mga advice na ibibigay ko sa kanya, gusto ko personal ko masabi or sa kanya lang. Na importante rin na malaman nyo rin naman eh. Pero yun lang. Ako po yung manghuhula na yon, ako po yung manggagamot na yon. I am just Lord Witchcraft and I stand here and sit here in front of you. I will help Sir Gavin. I'll show you what I can do. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.